Amira, I'm leaving after your lunch meeting with Mr. Samson. May meeting din ako kasama si Mr. Lorenzo mamaya. Sabi ni Charlie sa asawa habang sinusundan ito palabas ng opisina. Siya ang palaging kasama ni Amira kapag may meeting ito sa labas at naiiwan naman sa opisina ang assistant nito. Do whatever you want, I won't stop you. Just stay faithful and we're good. Narinig na naman ni Charlie ang mga salitang yon mula kay Amira. Yun din ang sinabi nito sa wedding vow nila 6 na buwan na ang nakakalipas. Ang kakambal niyang si Cedric ang ikakasal sana kay Amira ng araw na yon. Pero kinuha niya ang responsibilidad para makapiling ng kakambal ang babaeng mahal nito. Ngayon ay masaya na si Cedric sa piling ng asawang si Azela. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makuha ang ugali ng babaeng pinakasalan niya. Is it really okay to continue my showbiz career? Hindi ba yun makakaapekto sa kasunduan niyo ni Lolo? Mananatili pa rin ang katapatan ko sa'yo bilang asawa mo. Pero hindi ko maiiwasan na maling sa ibang celebrity. Showbiz nowadays is not successful without love team. Muli niyang tanong pagsakay sa elevator. Your decision is not mine to decide, Charlie. Oo, alam ko. Sinisiguro ko lang na hindi maapektuhan ang kumpanya namin sa gagawin ko. Malaking tulong ang nagawa mo sa kumpanya, pero mabilis mo rin mapapabagsak yun sa maling desisyon ko. Then choose your decision wisely. Baliwala nitong sabi. Hindi nakasagot si Charlie nang bumukas ang elevator. Lumabas si Amira habang nakasunod siya rito. Mas mukha siyang assistant kaysa asawa nito dahil sa kasusunod niya. Wala naman siyang pagpipilian dahil sa tingin niya ay makakabuti yun sa kanya at sa pamilya niya. Yeah, I know. Thank you for always reminding me how powerful you are, Amira. Sagot na lang niya. Amira walks like she owns everything. Her presence says how powerful she is. Bawat empleyadong madaanan nito ay yumuyuko bilang paggalang. Halata ang respeto at takot ng mga empleyado kapag nakikita ito. Amira is the Palma Holdings chairwoman. Pag-aari nito ang kumpanyang pumoprotekta sa iba pang kumpanya. Malawak ang nasasakupan ng Palma Holdings. Tinuturing ito na mother company ng iba pang kumpanya at si Amira ay isa sa pinakabatang bilyonarya sa bansa na nirerespeto sa mundo ng pagnenegosyo. Sinalubong si Amira ng 6 na bodyguards paglabas ng gusali. Nakayuko ang mga ito, habang ang isa naman ay binuksan ng pintuan ng nakaabang na sasakyan. Protect my cat at all cost. Utos ni Amira sa mga bodyguard. Yes, ma'am. Alerto at magalang ang sagot ng 6. Nagtaka si Charlie nang marinig na naman ang parehong utos na yon mula sa asawa niya. Simula nang ikasal sila ay palagi na niyang naririnig yon. Mahilig si Amira sa mga pusa, pero hindi naman kasama ang mga alaga nito sa tuwing aalis sila. Safe din ang mga yon sa loob ng mansyon. Marahil ay ganoon talaga kahalaga ang mga pusa para kay Amira. Sir, dito po tayo. Saad ng isang bodyguard kay Charlie pagkasara nito sa pintuan ng sasakyan ni Amira. Tahimik siyang sumunod sa bodyguard at magkahiwalay silang nagbiyahe ni Amira patungo sa lunch meeting nito. Nakasanayan na niya ang ganoong setup nila ng asawa. Kahit sa pagtulog ay magkahiwalay rin sila. Sa papel lang talaga sila mag-asawa. At kahit apelido niya ay hindi nito dinadala. Maging ang ibang tao na nakapaligid dito ay hindi siya tinuturing bilang asawa ng bilyonarya. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa La Gran Resto. Isang eksklusibong restaurant kung saan magaganap ang lunch meeting ni Amira. Magkasabay silang pumasok sa loob at naiwan naman sa labas sa mga bodyguard. Kaagad naman silang inasikaso ng staff nang magpakilala si Amira. Dinala sila nito sa VIP room sa loob ng restaurant. Naroon na si Rick Samson pagdating nila. Ito ang kamiting ni Amira. Nice to see you again, Chairwoman Palma. Please have a seat. Magilim nitong paanyaya kay Amira. Pinaghila ni Rick ng upuan ng babae sa kabinalingan si Charlie. Humisi ito na tila may pinapahiwatig. May bago ka palang assistant, Miss Palma. What's your name, assistant? Tanong nito sa maangas na tono. Alam ni Charlie na kilala siya ni Rick. Hindi yun ang unang beses nilang nakita. Alam din niya na nabalitaan nito ang kasal nila ni Amira dahil hindi yun lihim sa media. Sikat din siyang artista kaya hindi yun maitatago sa mga paparazzi. Sa pagkakaalam niya ay CEO si Rick. Isang kumpanya nito sa mga kumpanyang gustong pumasok sa Palma Holdings at sadyang mayabang itong umasta. Charlie Acosta. Sagot na lang niya kahit sa loob ay naiinis sa lalaki. Mr. Acosta,
Ayusin mo ang trabaho mo ha. Mahalaga ang pag-uusapan namin ngayon ni Miss Palma. Kailangan kumpleto ang detalye ng meeting na to dahil hihingi ako ng duplicate report. Maliwanag ba? Mayabang nitong sabi. Don't worry, I'll record everything. Seryoso niyang sagot. Good. Saad nito bago lumapit sa kanya at bumulong. Mukhang ayaw nitong iparinig kay Amira ang sasabihin. Maaasahan ka rin pala at hindi ka lang puro buntot kay Amira, Mr. Acosta. Nagmumukha kang aso eh. Kung ako sa'yo, hihiwalayan ko na siya. Hindi kayo bagay at maraming lalaki ang mas nababagay sa kanya. Hindi ang kagaya mong laos na artista. Umikting ang panga ni Charlie sa insultong sinabi ni Rick. Gusto niyang bangasan ang mukha nito pero kinontrol niya ang sarili. Ayaw niyang dungisin ang sariling imahe kapag pinatulan niya ito. Baka makaapekto rin yun sa reputasyon ni Amira. Hindi naman totoo ang sinasabi nito. Malawak ang fanbase niya at hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang fans sa pagbabalik niya sa showbiz. Yun ang dahilan kaya nagdesisyon siyang tumanggap ulit ng project. Isa pa, mahal talaga niya ang pag-aartista. Napilitan lang siyang huminto dahil sa kasal nila ni Amira. Don't waste my time, Mr. Samson. Singit ng boses ni Amira. Kung tatayo ka lang dyan, mas mabuti pang i-cancel ang meeting na to. Don't act like you own my whole time. Remember, ikaw ang may kailangan sa akin. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinigay ko sa'yo. Dahil isang beses lang ako nagbibigay ng pagkakataon na tulad nito. Dugtong pa nito. Nataranta naman si Rick at mabilis itong umupo sa tapat ni Amira. Apology, Miss Palma. Tagahanga kasi ako ng asawa mo at hindi ko lang napigilan ang sarili bilang tagahanga niya. Nakangiti nitong katwiran, pero maangas pa rin itong tumingin kay Charlie. Pakiramdam ni Charlie ay hindi niya matatagalan ang pagkontrol sa sarili kapag nasa harapan niya si Rick. Baka kung anong magawa niya rito kapag nanatili siya roon. Amira, hihintay na lang kita sa sasakyan. Paalam niya sa asawa. Umalis na si Charlie kahit wala pa siyang naririnig na salita mula kay Amira. Pero napahinto rin siya nang marinig ang sinabi ng misis niya. I heard everything you said to my husband, Mr. Samson. Honesty and loyalty are my basic requirements in entering my company. You waste this opportunity to enter Parma Holdings. You failed. Walang buhay na sabi ni Amira. Halatang napipilitan lang itong harapin si Rick. What did you say, Miss Palma? Did I hear it right? Tinatanggihan mo ko kahit wala pa tayong pinag-uusapan tungkol sa negosyo ko. That's unfair, Chairwoman. It's fair enough to give you an appointment with me, but you wasted my time here. Baliwalang sagot ni Amira. Muling tumingin si Charlie sa mesa ng dalawa nang marinig ang pag-atras ng upuan. Nakita niyang tumayo si Amira at mabilis niya itong nilapitan nang hahablutin ni Rick ang braso nito. Maingat niyang kinabi si Amira sabay pigil sa braso ni Rick. Just accept my wife's decision, Mr. Samson. You're not good enough to be part of Palma Holdings. Ayusin mo muna ang ugali mo at baka makapasa ka sa mga basic requirement ni Amira. Wika niya at marahas na binitiwan ang braso nito. Nanatili namang sa baywang ni Amira ang isa niyang braso para protektahan ito sa anumang gagawin ni Rick. No! Bawiin mo yung sinabi mo, Amira. Hindi ako nagsayang ng oras na magpapansin sa'yo para lang mabigo ngayon. Hindi ako papayag sa desisyon mo. Galit na sabi ni Rick. Tila nawala na ito sa sarili dahil sa naging desisyon ni Amira. Malaking kawalan dito ang nangyari at hindi maikakaila sa reaksyon nito ang kabiguan. Pero pinapakita nito yun sa maling paraan. Nagtangkang lumapit si Rick kay Amira. Inilagay naman ni Charlie sa likuran niya si Amira at hinarap ang lalaki. Umalis ka sa harapan ko, Mr. Acosta. Mag-uusap kami ng babaeng yan. Inambahan siya ng suntok ni Rick, pero mas mabilis siya at ito ang una niyang sinuntok. Napaatras ito sa mesa bago natumba sa sahig. Kanina pa siya napipikon sa kaangasan nito at hindi na rin niya napigilan ng sarili. Mabuti na lang ay nakadikit sa sahig ang mga paan ng mesa, kundi kasama yung natumba ni Rick. Don't waste your time to use these people, Charlie. Umalis na tayo. Sabi ni Amira mula sa likuran ni Charlie. Hindi naman natinag sa pwesto si Charlie, lalo na nang muling bumangon si Rick. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pagsisisihan niyo ang araw na to. Banta nito bago umalis. Sinundan ng tingin ni Charlie si Rick hanggang makalabas ito ng VIP room, sa kanya binalingan si Amira. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa asawa.
Yeah. Maikli nitong sagot bago muling umupo sa harapan ng mesa. Kinuha ni Amira ang nakapatong na tablet doon. Yun ang ginagamit para umorder ng pagkain sa restaurant na yon. Have a seat, Charlie. Let's eat our lunch here. Saad nito habang pumipindot sa tablet. Umupo na si Charlie sa tapat ng inuupuan ni Amira kahit bahagya siyang nagulat sa paanyaya nito. Palagi naman silang magkasabay kumain ni Amira sa mansyon at nasanay rin siya na wala silang pansinan sa harapan ng pagkain. Parang may batas talaga si Amira na gawin niya kung ano ang gusto niya basta manatili lang siya bilang tapat na asawa nito. Hindi ka ba nabibigla sa desisyon mo, Amira? Sa yabang ng lalaking yun, mukhang hindi siya titigil hanggat hindi nakakapasok sa Palma Holdings. Baka gumawa siya na ikapapahamak mo. Nag-aalala niyang tanong. Binitiwan ni Amira ang tablet sa ibabaw ng mesa at marahan itong sumandal sa upuan bago tumingin sa kanya. If that's the case, you will be the chairman of Palma Holdings. Make sure to attend my funeral, Charlie. Magiging panatag ako kung isa sa pamilya ko naroon, tulad ng ginawa ko sa burol ng lola ko. Ngayon lang nalaman ni Charlie na mag-isa si Amira sa burol ng lola nito. Wala siyang alam ng dahilan kung bakit hindi pumunta roon ang mga magulang at kapatid ni Amira. Gayunpaman, hindi siya papayag sa sinasabi nito. What? No! Mariin niyang tutol. Seryosong tumingin sa kanya si Amira. Nanunuri ang mga mata nito. Parang hinahalukay nito ang kaluluwa niya sa paraan ng tingin nito. Why? Hahayaan mo ka mag-isa sa burol ko? Tanong ni Amira habang nakapaskil ang kawalan ng emosyon sa mukha nito. Hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi ko hahawakan ng Palma Holdings. Tinanggihan ko nga ang pamamahala ng Acostas Group of Company noon. Palma Holdings pa kaya? Sa laki ng kumpanyang hawak mo, hindi ko hahangarin na maging chairman. Hindi ako mahilig sa business. Alam mong pag-aartista lang ang alam ko, kaya sa amin ni Cedric, siya ang higit na pinagkakatiwalaan ni Lolo sa negosyo. Wala kang pagpipilian kundi maging chairman kapag namatay ako, Charlie. Hindi mangyayaring sinasabi mo, Amira. You're my husband, and that's your responsibility to take when Hindi ka mamamatay, okay? Seryoso niyang putol sa sasabihin nito. Hindi niya gusto ang ideyang mawawala si Amira at hindi na niya ito makakasama. Nasanay na siya na palagi silang magkasama kahit minsan lang sila mag-usap. Mag-asawa sila, pero estranghero pa rin sila sa isa't isa. Marami pa rin siyang hindi alam tungkol sa asawa niya, pero hindi yun sapat na dahilan para hangarin niyang mawala si Amira. Kahit sa papel lang sila kasal, unti-unti niya itong minamahal at hinahangad na mahalin din siya nito pabalik. Tanggap niya kahit hindi asawa ang turing nito sa kanya. Tanggap niya kahit ano pang ugali meron ito. Dati siyang artista na nakukuha ang lahat ng gusto niya. At isang kingdot lang niya sa babae, agad niyang naikakama kung gugustuhin niya. Pero kay Amira siya tinamaan at na-challenge ng husto. Napakailap nito sa tao. Maotoridad ito at kinatatakutan ng lahat. At handa si Charlie na hintaying lumambot ang puso nito para sa kanya. Hindi natin hawak ang buhay, Charlie. Patunay ang mga bodyguard ko na palaging nasa panganib ang buhay ko. One bodyguard is enough to protect me from danger. Ngayon pa lang ay kailangan mo rin ihanda ang sarili mo sa posibilidad na may mangyari sa akin. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na palagi tayong magkasama. Aralin mo ang negosyo dahil kasama yan sa kontrata namin ng lolo mo. Kailan ba matatapos ang kontrata ko bilang asawa mo, Amira? May hangganan ba to o habang buhay na ako nakatali sa'yo? Seryoso niyang tanong. Sasamantalahin na ni Charlie ang pagkakataon na pinag-uusapan nila ang tungkol sa kasunduan ni Amira at ng lolo niya. Wala siyang makuhang sagot mula sa lolo niya at si Amira lang ang makasasagot sa mga tanong niya. Sumusunod lang siya sa utos ng matanda bilang respeto rito sa pag-aalaga nito sa kanila ni Cedric nang mamatay ang mga magulang nila. Kamatayan ko ang tatapos sa kontrata, Charlie. Privilege yun para sa'yo. Dahil marami ang naghahangad na mamatay ako. Maybe tomorrow, next week, or next month, malaya ka na. Yun ang sagot kung gusto mong makawala sa kasal natin. Pero kaakibat nun ang responsibilidad na naghihintay sa'yo bilang chairman ng Palma Holdings. Be wise with your decisions, Charlie. Can I ask something, Amira? Muli niyang tanong. Hindi siya interesado sa yaman at negosyo ni Amira. Ayaw rin niyang marinig na binabanggit nito ang tungkol sa kamatayan. May lungkot na lumulukob sa dibdib niya kapag naririnig yun sa asawa.
Mas interesado siyang malaman kung ano ang punot dulo ng pagpapakasal nilang dalawa. Maging ang matigas nitong katauhan ay sigurado siyang may rason. Go ahead, hudyat ni Amira. Sa itsura at estado mo sa buhay, marami ang gugustuhin na mapangasawa ka. Maganda ka, may matatag at matagumpay na negosyo, at higit sa lahat bilyonarya. Bakit pumasok ka sa isang kasunduan para magkaroon ng contract husband? Ayaw mo bang magkaroon ng totoong asawa na makakasama mo habang buhay? I don't need anyone. You're enough as my husband, Charlie. Sagot ni Amira habang nakatitig sa kanya. Hindi ito kumukurap nang sabihin yon, kaya siya na lang ang umiwas ng tingin. Titig lang ng asawa niya ay tumitiklop na siya. Paano pa siya magkakalakas loob na salungatin ang mga desisyon nito? Nasa ganoon silang sitwasyon nang pumasok ang dalawang waiter sa VIP room. Inilagay ng mga ito ang mga pagkain sa mesa mula sa trolley. Pagkatapos mag-serve ay umalis na rin ang mga waiter. Tahimik naman silang kumain ni Amira at pasimple niya itong tinitingnan habang kumakain. Aral at mapino itong kumilos. Tansyado ang bawat galaw. Madalas ay hindi ito nagpapakita ng emosyon sa muka. Para itong robot na nabubuhay. Ilang saglit lang ay tumigil si Amira sa pagkain. Uminom ito ng tubig at marahang pinunasan ng table napkin ang gilid ng labi. Sa palagay niya ay tapos nang kumain ang asawa niya. Nabusog ka ba sa kinain mo, Amira? Parang hindi mo ginalaw ang mga pagkain mo. Ang dami pang natira, oh. I'm full. Anyway, my parents invited us in a family dinner next week. Cancel your appointment by then. Okay. Walang gana niyang sagot. Ilang beses nang nakita ni Charlie ang pamilya ni Amira, pero kahit kailan ay hindi naging maganda ang pagkikita nila. Hinihiling niya na sana ay hindi makadaop ang palad ng mga ito, pero wala siyang magagawa dahil asawa niya si Amira. Kailangan niyang umakto bilang asawa nito at dumalo sa family dinner na yon. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam na rin si Charlie kay Amira para sa meeting nila ng kanyang manager. Inutusan naman nito ang dalawang bodyguard para samahan siya. Mas kailangan mo mga bodyguard kaysa sa akin, Amira. Ako na lang ang magmamaneho ng sasakyan. Pagtanggi niya sa gusto ni Amira. No, I insist. Sabi ni Amira bago tumingin sa dalawang bodyguard na itinalaga nito sa kanya. Protect my cat at all cost. Utos nito bago sumakay sa sasakyan. Pinigilan ni Charlie ang bodyguard ni Amira nang isasara nito ang pinto ng sasakyan. Sandali lang, kakausapin ko pang asawa ko. Sabi niya si bodyguard bago tumingin kay Amira. Ako ba ang tinutukoy mong pusa, Amira? Kunot noon niyang tanong. Yes, you're my favorite pet, Charlie. Pet ang tingin mo sa akin at sa pusa mo pa hinalin tulad ng kagwapuhan ko? Anong sasabihin ng fans ko kapag nalaman nila na ganito ako ituring ng asawa ko? Si Charlie Acosta ay isa lang pusa para kay Amira Palma. That's unforgivable, my dear wife. Gulat niyang reklamo. I don't care. Cat suits you better than dog. Let's go. Utos ni Amira sa bodyguard. Excuse me, sir. Sabi sa kanya ng bodyguard, pero binaliwala niya ito. Sumakay si Charlie sa sasakyan ni Amira at umupo sa tabi ng asawa. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at iniharap sa kanya. Look at my handsome face, Amira. Pusa pa rin ba ang tingin mo sa akin? Yeah. Walang gatol at seryoso nitong sagot. Bumagsak ang mga balikat ni Charlie. Parang nawala ang self-confidence niya sa sagot ng asawa. Napakalupit mo talaga, Amira. Ilang taon kong naging puhunan sa hanap buhay ang mukhang to. Pero pusa lang pala ang tingin mo sa akin. Parang nabawasan ang pagkalalaki ko sa sinabi mo. Malungkot niyang sabi. It's not my problem, Charlie. Now get out. I'll be late. Binitiwan ni Charlie si Amira at bumaba sa sasakyan nito. Charlie. Tawag ni Amira sa kanya bago pa niya isara ang pinto. Tumingin siya dito, pero nakatingin lang ito sa unahan ng sasakyan. Bakit? Cat is the only family I have. You're my cat, Charlie. Bahagyang natigilan si Charlie nang tumingin sa kanya si Amira. Nagulat din siya nang makita ang bahagyang ngiti sa labi nito. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Tinatanong niya ang sarili kung asawa ba niya ang nasa harapan o baka ibang tao. Bumalik lang sa tamang wisyo si Charlie nang isara ng bodyguard ang pinto ng sasakyan ni Amira. Napapailing na lang siya nang umalis ang kotse, kasunod ang sasakyan ng mga bodyguard nito.
She's unpredictable. Napapangiti niyang sabi. Masaya siya dahil siya lang ang tinuturing na pamilya ni Amira, kahit pusa lang ang tingin nito sa kanya. At least, favorite naman siya ng asawa niya. Binalingan naman ni Charlie ang 2 bodyguard na kasama niya. Alam niyo ba na kung tinutukoy ni Amira kapag sinasabi niya na protect my cat at all cost? Tanong niya rito. Yes, sir. Tungkulin po namin na protektahan ka sa anumang panganib. Yun po mahigpit na utos ni Mama Mira. Natawa naman si Charlie. Hindi talaga niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng asawa niya. Mas nanganganib ang buhay nito kaysa sa kanya, pero mas gusto pa nito ang pangalagaan ng kaligtasan niya. Pinapakita nito na walang pakialam sa ibang tao, pero concerned din pala. Umalis na tayo. Sabi na lang niya sa 2 bodyguard. Alauna ng madaling araw nakabalik sa mansyon si Charlie pagkagaling niya sa meeting. Nagkayayaan silang uminom ni Mr. Lorenzo pagkatapos pag-usapan ang nakapilang proyekto sa pagbabalik niya sa showbiz. Namiss din niya ang pagpunta sa bar at hindi niya namalayan ng oras. Kaya lang, hindi niya rin naiwasang malasing. Inalalayan siya ng mga kasamang bodyguard hanggang makarating sa salas ng mansyon. Okay na ako rito. Salamat. Nakapikit niyang sabi sa 2 pagkaupo sa sofa. Narinig niyang nagpaalam ang mga bodyguard, pero hindi na siya sumagot. Pinalipas na lang niya ang pagkahilo at humiga sa sofa. Maya-maya ay narinig niya ang mga yabag palapit sa direksyon niya. Manang, aakyat din po ako mamaya sa silid ko. Nagpapalipas lang ako ng pagkahilo rito. Sabi niya sa pag-aakalang mayordomo sa mansyon ang palapit sa kanya. Nagpapahinga na ang lahat, Charlie. Ikaw na lang ang narito sa salas. Bahagyang binuksan ni Charlie ang mga mata nang marinig ang boses ni Amira. Napangiti siya nang masilayan na naman ang ganda ng kanyang asawa. Para itong diwata sa suot na puting nightdress. Napakaganda talaga ni Amira, pero yun ang kagandahan na hinding-hindi mapupunta sa kanya. Contract husband lang siya ni Amira, at kahit anong gawin niya, mananatili pa rin siya sa posisyong yun. Bakit gising ka pa? Maganda kong asawa. Tanong niya sa garalgal na boses. May tinatapos pa akong trabaho sa kwarto ko. Tinawagan lang ako ng kasama mong bodyguard kaya bumaba ako rito. Tumayo ka na riyan, iahatid na kita sa silid mo. Hindi ko kayang tumayo. Nahihilo ako. Mas lalo yata ako nahilo dahil sa ganda mo. Biro niyang sabi kay Amira. Pero totoo naman na nakakahilo ang ganda nito. Hindi siya nagsasawang tingnan ito araw-araw. Yun na lang ang pambawi niya sa sarili para sandaling makalimutan na contract husband lang siya ni Amira. Humawa ka sa akin, aalalayan kita. Hinawakan ni Amira ang isang braso ni Charlie para itayo, pero mabigat ang pakiramdam niya at hindi pa niya kayang iangat ang katawan. Mahihirapan ka lang, asawa ko. Hayaan mo na akong matulog rito. Aakyat din ako sa silid ko mamaya. Hindi ka pwedeng matulog dito, Charlie. Baka magkasakit ka. Masyadong malamig dito. Saka maagang nililinis sa mga kasambahay dito sa umaga. Pinilit pa rin itong ibangon siya. Naramdaman niya ang 2 nitong kamay sa likod niya at pilit siyang inaangat mula sa sofa. Ang bigat mo naman, Charlie. Reklamo nito nang hindi man lang umawang ang katawan niya sa sofa kahit konti. Ang kulit naman ng misis ko. Halika nga, samahan mo ako matulog dito. Hinila ni Charlie si Amira. Kaagad niya itong niyakap nang bumagsak ito sa katawan niya. Mabilis niyang inilagay sa gilid niya si Amira habang yakap ito. Dinagan pa niya ang isang hita rito para hindi ito makaalis sa pwesto. Ang bango naman ng asawa ko. Sabi niya nang malanghap ang amoy ni Amira. Mas inilapit pa niyang mukha sa pisngi nito para mas lalong malanghap ang mabangong amoy ng asawa niya. Mas lalo yatang nadagdag ang pagkahilo niya. Pakiramdam niya ay nalulunod siya dahil sa bango ni Amira. Charlie, you're drunk. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Pakawalan mo na ako, naiipit ako rito. Bahagyang niluwagan ni Charlie ang yakap kay Amira. Pero hindi niya ito pinakawalan. Hinawakan niya ito sa pisngi at binaling ang mukha nito sa kanya. Marahil epekto ng alak kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Hinalikan niya ang labi ng asawa. Nahuli pa niyang nahalikan noong araw ng kasal nila. Sandali lang naglapat ang mga labi nila noon. Pero ngayon, hindi niya alam kung gaano katagal niya hinahalikan si Amira. Tumigil lang siya nung pakiramdam niya ay kinakapos na siya ng hininga. You're my wife.
I should be proud, but reality kicks me. I'm just your contract husband, and I can't have you, my dear wife. Sabi niya habang hinahaplos ang malambot at makinis na pisngi ni Amira. Don't drink too much if you can't handle it, Charlie. Matulog ka na. Bukas pagising mo, babalik ka na ulit sa dati. Can I just stay being drunk? Mas gusto kong ganito dahil malapit ka sa akin, Amira. Nahahawakan kita at nayayakap. Nahahaplos ko ang pisngi mo at nahahalikan pa kita. Nawawala sa isip ko ang posibleng resulta ng mga ginagawa ko sa'yo. Mas nanaig sa isip ko ngayon ang pagiging asawa mo. Pwede mo bang alisin ang makapal na pader sa pagkatao mo? Papasukin mo naman ako sa puso mo, asawa ko. Dahil inangkin mo na ang puso ko habang kasama kita. Nahulog na ako sa'yo, Amira. You're not in yourself, Charlie. Lasing ka lang kaya nasasabi mo ang mga yan. Siguro wala talaga ako sa sarili kaya nasasabi ko to. Pero kahit ngayon lang hayaan mong maramdaman ko ang pagiging asawa mo. I love you, my dear wife. Mahal kita kahit hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa'yo. Sabi niya bago muling yakapin si Amira. Pumikit si Charlie habang dinadama ang malambot na katawan ni Amira sa mga bisig niya. Alam niya sa sarili na hindi niya magagawa yon kung walang epekto ng alak sa sistema niya. Intimidating ang asawa niya at nag-aalinlangan siyang hawakan ito kapag normal ang isip niya. Wala siyang lakas ng loob para gawin yun kahit na araw-araw ay nais niya itong yakapin, halikan at lambingin. Naging panatag ang paghinga ni Charlie habang dumadampi ang mainit at mabangong hininga ni Amira sa mukha niya. Hindi niya alam kung dala pa rin ang kalasingan nang maramdaman niya ang yakap ni Amira sa katawan niya. Dinaman na lang ngayon at mas niyakap ang asawa niya. Anumang oras ay alam niyang hihilahin na siya ng dilim at tuluyang makakatulog. Idiot! I told you to do whatever you want and I won't stop you. Narinig niyang sabi ni Amira bago siya tuluyang makatulog. Kinabukasan, nagtatalo ang isip ni Charlie kung totoo o guni-guni lang ang nangyari. Wala si Amira sa tabi niya paggising. Tumatak na lang sa isip niya na hindi totoo ang nangyari, lalo na nang makita ang walang emosyong mukha ng babae. Hindi man lang ito nagpakita ng kahit anong senyales para isipin niya na totoong katabi niya ito sa pagtulog ng nagdaang gabi. Hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin yon at umaktong wala siyang naaalala. Isang linggo ang nakalipas ay dumating na rin ang araw na kinaayawan ni Charlie, ang family dinner sa pamilya Palma. Amira, hindi mo na ako sasama sa family dinner ngayon. May dinner meeting kami ng manager ko para sa mga pelikula na gagawin ko. Mahalaga yun dahil kababalik ko lang sa showbiz at cancel your meeting, Charlie. Putol ni Amira sa pagdadahilan niya. It's not possible. Kasama sa meeting ang producer ng pelikula. Isa pa, sinabi mo na pwede kong gawin kahit anong gusto ko, di ba? Bakit pinipigilan mo ako ngayon? I'm giving you 10 seconds to cancel your meeting. If you can't, I'll cancel your career. Trust me, I can do that within a minute. Kapipirma ko lang ng bagong kontrata, Amira. Bakit sisirain mo agad? Napipikon niyang sabi. Ginagamit na naman ni Amira ang otoridad laban sa kanya, at hindi niya gusto kapag ganoon to. Mas lalo niyang nararamdaman na wala siyang laban sa asawa niya. Sino ba siya para sumalungat sa mga desisyon ng isang Amira Palma? Contracted husband lang siya ng isang bilyonarya. Your 10 seconds starts now. Seryoso nitong sabi at binaliwala ang katwiran niya. Umiwas ng tingin si Charlie kay Amira. Bumuntong hininga na lang siya para pakawalan ng inis sa dibdib niya. Isang salita lang nito, bagsak ang karir niya. Kailangan niyang sumunod sa mga sinasabi nito kung gusto niyang umiwas sa problema. Baka madamay pa ang kumpanya nila kapag kinontra niya si Amira. Okay, I'll call Mr. Lorenzo. Pagsuko niya. Kinuha ni Charlie ang cellphone at tinawagan ng manager niya. Sinabi niyang hindi siya makakapunta sa meeting kahit nagtataka ito sa kabilang linya dahil wala naman silang meeting ngayon. Dahilan lang niya yon para umiwas sa pamilya ni Amira. Pero hindi niya kaya ang babae, kaya mapipilitan pa rin siyang humarap sa pamilya nito. Cancel na ang meeting ko, sabi niya kay Amira, pero abala ito sa hawak na tablet. Alam niyang business na naman ang ginagawa nito. Kaya tahimik na lang siyang umupo sa tabi nito. Isang sasakyan lang ang gagamitin nila patungo sa bahay ng mga magulang nito. Pagkarating sa Palma Mansion,
Agad silang sinalubong ng galit na ina ni Amira. Good evening, Ma'am Elena. Bati ni Charlie sa ginang. You're late again, Amira. Pambabaliwala ni Elena kay Charlie. As usual, ano bang aasahan namin sa'yo? Simula nang mapunta ang Palma Holdings sa pangangalaga mo, naging mapagmataas ka na. Ganun ba kalaking epekto ng kayamanan sa pag-uugali mo? At kahit simpleng family dinner ay binabaliwala mo na? Galit nitong dugtong. Baliwalang niligpasan ni Amira ang ina at nagtungo sa dining area. Amira, kinakausap pa kita. Huwag kang bastos. Galit na habol ni Elena. Pinaghilan ni Charlie ng upuan si Amira. Umupo muna ito bago tumingin sa galit na ina. Naroon din ang ama at dalawa pang kapatid nito. Umupo rin si Charlie sa tabi ng asawa. Can't you see that I'm here, Mom? Sarkastikong tanong ni Amira. Amira, watch your mouth. Don't use that tone to your mother. Sansala ni Edgardo, ang ama nito. Tumingin naman si Amira sa ama. I'm just asking, Dad. Sinisiguro ko lang na nakikita ako ni Mommy para malaman niya na hindi ko binabaliwala ang dinner na to. Sabagay, ano pa ba ang aasahan ko? Nakita niyo lang naman ako simula nang mapunta sa akin ng kayamanan ni Lola. Bakit? Dahil pera lang ang tinitingnan niyo. Sabagay, hindi niyo nga nirespeto ang libing ni Lola. Ako pa kaya ang respeto niyo? Shut up, Amira! Galit na sigaw ni Edgardo. Tumahimik naman si Amira at hinayaan lang nito ang matalino na tingin ng sariling pamilya. Aminin mo man o hindi, nagbago ka na talaga, Amira. Bakit kasi ikaw pa ang naging tagapagmana ni Lola? Si Daddy ang nag-iisa niyang anak at ako naman ang panganay niyang apo. Middle child ka lang, pero ikaw ang pinili niya. Taliwas yan sa tradisyon ng pamilya Palma. Kung pipili siya sa kanyang mga apo, dapat panganay o bunso ang pinili niya. At hindi ang middle child na kagaya mo. Walang kwenta ang middle child sa pamilya natin. Reklamo ni Ignacio. Tumingin naman si Amira sa panganay na kapatid. Bakit hindi ka pumunta sa kabilang buhay at personal mong tanungin si Lola? Baka masagot niya ang tanong mo dahil hindi ka masasagot, Ignacio. Or maybe, she trusted me more than any of you. Mga waldas kasi kayo sa pera at baka iniisip ni Lola na walang kwenta kayong tagapagmana. Mayabang ka talaga. Hindi ka naman dating ganyan ah. Kunwari ka pa na hindi interesado sa pera ni Lola noon. Pero ikaw palang kauna-unahang maghahangad sa yaman niya. Magaling kang umarte. Dapat nag-artista ka na lang tulad ng asawa mo. Napansin ni Charlie na nagiging mainit na ang diskusyon sa pamilya Palma. Ganoon ang palaging sitwasyon kapag nagtitipon-tipon ng mga ito. Yun ang dahilan kaya ayaw niyang sumama kay Amira. Masakit sa tinga ang sagutan ng mga ito. Kahit pasaway siyang apo, hindi sila gaya ng pamilya Palma na walang pinipiling lugar ang magbangayan. At ang nakakasulasok pa ay laging kayamanan ng isyu ng mga ito. Tumikhi muna si Charlie para kunin ang atensyon ng mga ito. Excuse me. Mas mabuti pa siguro ay kumain na tayo. Lumalamig na ang pagkain sa mesa. Sabi niya. I second the motion. Kanina pa ako nagugutom dahil sa paghihintay kay Amira. Ang tagal-tagal kasi niya. Masyadong pa-importante. Kung hindi niya kasama si Charlie, baka pinagtabuyan ko rin siya. I'm Charlie's #1 fan before he quit showbiz. Nanghihinayang talaga ako na mas pinili niya si Amira kaysa sa passion niya. But anyway, I'm so happy na babalik ka na ulit sa showbiz. Excited na ako sa bago mong pelikula, Charlie. Masayang sabi ng bunsong kapatid ni Amira na si Anneli. Ngumiti at kumindot pa ito kay Charlie. Hindi itinago ng dalagang Palma ang paghanga nito kay Charlie. Baliwala rito na asawa ni Charlie si Amira. Mas mabilis ang pera kay Amira kaysa sa trabaho niya, Anneli. Instant billionaire na siya nang pakasalan niya si Amira. Walang kahirap-hirap, di ba? Nang iinsultong sabi ni Ignacio. So pinapalabas mo na mukhang pera si Charlie? Pagtatanggol na tanong ni Anneli sa kapatid. Sa tingin mo ba'y magkakagusto si Charlie sa babaeng tulad ni Amira kung hindi siya bilyonarya? Nasa harapan mo na ang sagot, Anneli. Masama ang ugali ng kapatid nating yan. Walang lalaki magtitiis sa kanya kung hindi siya mayaman. Huwag mo nang ipagtanggol ang idolo mo. Hindi may kakaila na pera lang ang habol niya kay Amira. Mayaman si Charlie bago pa niya pakasalan si Amira. Mas mayaman pa nga siya sa iyo, Ignacio. Sikat siyang artista at milyon na rin ang kinikita niya. Kung ako una niyang nakilala, baka akong pinakasalan niya. Bakit hindi mo tanungin si Charlie para malaman mo ang kasagutan?
Udyok ni Ignacio sa kapatid. Tumingin naman si Annelie kay Charlie. Pakakasalan mo rin ba ako kung sa akin napunta ang kayamanan ni Lola, Charlie? Tanong nito sa kanya. Hindi agad nakasagot si Charlie. Hindi naman may ikakaila na pera at negosyo ang dahilan kaya nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng lolo niya at ni Amira. Malaki ang naitulong ni Amira para mas umangat ang kumpanya nila na hawak ngayon ng kakambal niyang si Cedric. I'm loyal to my wife. Sagot na lang niya para matapos ang usapan. Can we just eat and stop saying unimportant things? Nakakapagod din ng paulit-ulit at walang kabuluhan na lumalabas sa mga bibig niyo. Naiinip na sabi ni Amira. Kumain na tayo at baka tuluyan ako mawalan ng gana dahil sa demonyong pinalaki ko. Saad ni Elena na hindi inaalis ang matalim na tingin kay Amira. Look who's talking, Mom. A demon can't bear an angel child. I came from a demon, so don't expect me to be an angel. Baliwalang sagot ni Amira. I'm warning you, Amira. If you can't respect your mother, at least respect the food. Inimbita kita rito para sa tradisyon ng pamilya at hindi para suwagin kami. Saway ni Edgardo. Sure, Dad. Just for the food. At least I respect our family's tradition. Sagot ni Amira. Parang immune na ito sa pakikitungo ng pamilya, kaya baliwala na rito ang matatalim na salita mula sa mga ito. Kumuha na lang si Amira ng pagkain. Napansin ni Charlie na hindi kumukuha ng pagkain si Amira kung hindi yun binabawasan ng isa sa miyembro ng pamilya nito. Amira, bakit mo tinanggihan ang kumpanya ni Rick Samson na mapabilang sa mga kumpanyang hawak ng Palma Holdings? Dagdag din ang asset niya sa kumpanya at mas mapapalago niyo ng negosyo. Tanong ng ama ni Amira sa kalagitnaan ng pagkain. He's not qualified. Baliwalang sagot ni Amira. Hindi qualified? O ayaw mo talaga sa mga kumpanya na gusto kong ipasok sa Palma Holdings? Iniisip mo ba na magtatanim ako ng kasapi ron para patalsikin ka bilang chairwoman? We're not the same, Dad. Hindi ko iniisip ang bagay na yan kung hindi mo sinabi ngayon. Is that your plan? Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ng pagtulong ko, Amira. Malaki ang kumpanya ni Rick Samson kaya humiling ako sa iyo na bigyan mo siya ng isang appointment. And I did. We met last week. But he insulted my husband, and that's enough reason to reject him and his company. Walang sino man ang pwedeng uminsulto sa asawa ko. Insulting him means insulting me. Napatigil sa pagkain si Charlie at napatingin kay Amira. Tapos na itong kumain at nakatingin sa ama. Akala niya ay hindi talaga nakapasa sa basic requirements nito si Rick. Pero dahil pala yun sa pang-iinsulto ng aroganteng lalaking yun sa kanya. Tumawa naman ang daddy ni Amira. Sinabayan pa yun ng ina at mga kapatid nito. Nakaramdam ng awa si Charlie para sa asawa. Palagi nilang itong pinagkakaisahan ng pamilya nito. Marahil isa yun sa dahilan kaya matigas ang pagkatao ni Amira. Kitang-kita yun sa walang emosyon nitong muka habang pinagtatawanan ng buong pamilya nito. Huwag mo kaming niloloko, Amira. Alam namin na isang kontratang dahilan kung bakit magkasama kayo ngayon ng asawa mo. Pagdidiin ni Elena sa salitang asawa. You're right, Mom. He's my contracted husband. But our marriage is still valid. He's my husband and you can't do anything about it. What can you say, Annelie? Tama ako, di ba? Pera lang ang habol ni Charlie kay Amira at hindi niya pakakasalan si Amira kung hindi siya bilyonarya. Nakangising sabi ni Ignacio sa bunsong kapatid. Hindi nakatiis si Charlie sa natatanggap na insulto mula sa pamilya ni Amira. Hinawakan niya ang kamay ni Amira kaya tumingin to sa kanya. Seryoso at isa-isa naman niyang tiningnan ang buong pamilya nito. Mahal ko si Amira, kung yun ang gusto niyong marinig. Panimula niya. Magsasalita sana si Ignacio pero inunahan na niya. Tradisyon ng pamilya niyo magsama-sama isang beses sa loob ng isang buwan. Ginagawa niyo to dahil gusto niyong manatili ang koneksyon sa bawat isa. Pero sa ginagawa niyo kay Amira, kayo na mismo sumisira sa sarili niyong tradisyon. At anong alam mo sa tradisyon namin, ha? Sampid ka lang sa pamilyang to, kaya wala kang karapatang magsalita. Sigaw ng ina ni Amira. Totoo, wala akong alam sa tradisyon niyo, madam. Pero may karapatan ako magsalita dahil asawa ko si Amira. Hindi ko hahayaan na patuloy niyo siyang saktan sa mga salita niyo. How dare you do this tradition if the purpose is just ganging and insulting my wife? Is this what you call family? So what if she's a middle child?
Tikit na ba yun para insultuhin niyo siya kahit sa harapan ko? Kung pagsalitaan niyo siya parang hindi niyo siya kapamilya ha. Tumahimik ka, Sampid. Wala kang pahintulot para magsalita ng ganyan sa pamilya namin. Galit na sabi naman ng ama ni Amira. Don't you remember who I am, Mr. Palma? Seryosang baling ni Charlie sa Ginoo. Hindi naman ito nagustuhan ang tono ng pananalita niya, pero desidido siyang ipagtanggol si Amira. I am the husband of Palma Holdings chairwoman. I have the rights to defend my wife, even from her own family. Nirerespeto namin ang tradisyon niyo kaya kami narito. Pero kung hindi niyo kami rerespetuhin, mas mabuti pang umalis na kami. Paumanhin sa mga ninuno niyo na lumikha ng tradisyong to. Dahil simula ngayon, hindi ko nahahayaang pumunta rito ang asawa ko. Your tradition sucks. Umalis na tayo, Amira. Tumayo si Charlie at marahan niyang inalalayan sa pagtayo si Amira. Galit namang hinampas ni Edgardo ang mesa at tumayo rin to. Walang aalis sa bahay na to. Sigaw ng Ginoo, pero nagpatuloy sa pag-alis si Charlie habang hawak ang kamay ni Amira. Marahan itong sumusunod sa paghila niya. Amira, huwag mong sirain ng pamilya natin dahil sa lalaking yan. Kapag umalis ka ngayon, hindi na kita ituturing na anak. Bantang sigaw ng mami ni Amira. Naramdaman ni Charlie nang tumigil sa paglalakad si Amira. Tumingin siya rito. Nag-alala siya nang muli itong bumaling sa direksyon ng pamilya. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng asawa. Handa siyang pigilan si Amira kung babalik ito sa mesa. Kung kailangan niya itong buhatin ay gagawin niya. Basta mailayo lang niya ito sa toxic na pamilya nito. Thank you, Mom. Kinagagala ko na ikaw mismo ang pumutol sa ugnayan natin bilang mag-ina. Sabi ni Amira bago ito nagpatuloy sa paglalakad. Bahagya pa siya nitong nahila dahil nasurpresa talaga siya sa sinabi ng misis niya. Akala niya ibabalik ito, pero hindi pala. Tahimik ang naging biyahe ni Charlie at Amira pa uwi. Wala pa rin nagsasalita sa kanila nang pumasok sila sa mansyon. Nagtungo sa bar counter si Amira at nagsali ng alak sa baso. Tahimik itong uminom. Iniisip ni Charlie na gustong mapag-isa ni Amira, kaya nagpaalam siya rito para pumasok sa silid niya. Huwag ka maglalasing, Amira. Magpahinga ka na rin pagtapos mo riyan. Aakyat na ako sa kwarto ko. Paalam niya. Charlie. Mahina nitong tawag sa pangalan niya. No, don't look at me. Stay where you are. Pigil nito nang haharap siya. Nanatili sa kinatatayuan si Charlie. Bakit? May sasabihin ka ba? Tanong niya na hindi tumitingin kay Amira. Hinintay niyang magsalita ito, pero naramdaman niya ang paglapit nito sa likuran niya. Nagulat siya nang isandal nito ang noo sa likod niya. I'm tired. Can I be weak for a while? Nahimigan ni Charlie ang panghihina ng boses ni Amira. Haharap sana siya pero hinawakan siya nito sa baywang para pigilan. Don't turn around. I don't need an audience. Just hear me out. Humigpit ang hawak ni Amira sa baywang niya na parang doon ito kumukuha ng lakas. Okay, I'm listening, my wife. I'm sorry kung nadami ka sa gulo ng pamilya ko, Charlie. Tinatanong mo kung bakit ako kumuha ng isang contract husband, di ba? The truth is, I need someone to lean on when the situation gets worse in my family. Kailangan ko ng masasandalan kapag naging mahina ako. May tiwala ako sa lolo mo na ibibigay niya sa akin ang lalaking kailangan ko. He's my lola's best friend, at alam ko na hindi niya ako ipapahamak. Mabuti ang pakikitungo sa akin ng lolo mo. At bilang ganti, tinulungan ko rin ang kumpanya niyo. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Amira, pero narinig ni Charlie ang mahina nitong pag-iyak. Pinigilan niya ang sarili na humarap at yakapin ng asawa. Bibigyan niya ito ng pagkakataon para sabihin ang mga gusto nitong sabihin. Ibibigay niya rito ang oras na yon at makikinig siya tulad ng gusto nito. I grew up without anyone beside me, Charlie. May lola ako pero hindi niya ako tinuturing na apo. May mga magulang ako pero parang hindi nila ako anak. May mga kapatid ako pero hindi rin nila ako tinuturing na kapatid. Parang hangin lang ako sa pamilya namin dahil middle child ako. Walang kwenta. Yun ang tingin nila sa akin dahil sa walang kwenta naming tradisyon. Priority sa pamilya namin ang panganay at bunso. Sinubukan kong kunin ang pagmamahal at atensyon ng pamilya ko. Nag-aral ako ng mabuti.
Hindi ako nagkaroon ng kaibigan dahil focus ako sa pag-aaral. Excelled ako sa lahat ng bagay sa eskwelahan. Pero kahit isang beses, hindi pumunta ang mga magulang ko para sabitan ako ng medalya. Palaging mayordoma ang kasama ko sa tuwing may okasyon. Hanggang sa nakasanayan ko na ang ganong pagtrato ng pamilya ko. Nagbago ang lahat nang mamatay si Lola. Nakuha ko ang atensyon ng pamilya ko, pero hindi sa paraan na gusto ko. Muling tumigil sa pagsasalita si Amira at bahagyang lumakas ang paghikbi nito. Hindi na nakatiis si Charlie na nanatiling nakatalikod sa asawa. Humarap siya rito at bigla itong niyakap. Ilabas mo lang ang sama ng loob mo, Amira. Makikinig ako. Sabi niya rito. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito habang yakap niya ang asawa. Nakasandal naman ito sa dibdib niya. No, magpahinga na tayo, Charlie. Maayos na ang pakiramdam ko. Tinangkang lumayo ni Amira sa kanya, pero mahigpit niya itong niyakap. Nararamdaman niya na hindi pa maayos ang pakiramdam nito at gusto niyang tuluyang mawala ang bigat sa dibdib ng misis niya. Gawin mo akong pader kapag gumuho ang pader mo, Amira. Ako ang magiging pundasyon ng lakas mo. Sa akin ka humawa kapag nanghihina ka. Asawa mo ako at katuwang sa buhay. Magkatuwang tayo sa mga problema at lalagpasan natin yun ng magkasama. Huwag mong itago ang totoo mong nararamdaman sa akin. Maging totoo ka sa harapan ko dahil nasa tabi mo lang ako at hindi kita iiwan. Totoo ang sinabi ko sa harapan ng pamilya mo. Mahal kita, Amira. Oo, at contract husband mo lang ako. Pero mahal na kita. Pagtatapat niya. Gusto niyang mapanatag ito kapag kasama siya. Malakas si Amira, pero tao rin ito at dumadating sa punto ng panghihina. Kailangan nito ng isang tulad niya na dadamay rito sa oras ng kahinaan nito. Salamat, Charlie, dahil pinagtanggol mo ako kanina sa pamilya ko. Unang beses na may gumawa nun para sa akin. Nasanay ako na sarili ko lang ang kakampi ko. Nagpapasalamat ako dahil ginampanan mong mabuti ang tungkulin mo bilang asawa ko. Marahang inilayo ni Charlie si Amira sa kanya. Amira, look at me. Sinisilip niyang mukha nito pero umiiwas ito. Hinawakan niya ang magkabila nitong pisngi para mahuli ang tingin nito. Umigting ang panga niya nang makita ang luhaan nitong mga mata. Bumuntong hininga na lang si Charlie at marahang inalis ang bakas ng luha sa pisngi ng asawa. Totoo ang sinabi ko, Amira. Mahal kita at hindi kita huhusgahan kung magiging mahina ka sa harapan ko. Masuyo niyang sabi. Paano mo mamahalin ng babaeng katulad ko? Masama ang ugali ko, di ba? Hindi ka masama. Mabuti ang puso mo at hindi nila yung nakikita. Pero iba ako. Nakikita kong kabutihan mo sa kabila ng makapal na pader sa pagkatao mo. Umiwas ng tingin si Amira sa kanya. Gusto ko na magpahinga, Charlie. Tila nakikiusap nitong sabi. Hindi nagdalawang isip si Charlie at binuhat niya si Amira. Nagulat naman ito sa ginawa niya. Ibaba mo ako, Charlie. Kaya ko maglakad patungo sa silid ko. No, ihahatid kita sa silid mo, Amira. Ngumiti siya sa asawa bago ito dalhin sa master's bedroom kung saan ito natutulog. Magkatabi lang ang silid nila, pero yun ang unang beses na nakapasok siya sa silid ng babae. Maingat niyang ibinaba sa gilid ng kama si Amira. Lumuhod si Charlie sa harapan nito para alisin ang sapatos ng asawa. Kaya ko nang gawin yan, Charlie. Iniwas ni Amira ang paa kay Charlie, pero pinigilan niya ito. Pwede mong ituloy ang kwento mo kanina. Makikinig ako. Sabi niya habang inaalis ang sapatos ni Amira. Tiningnan niya ang asawa para makita ang reaksyon nito. Nakatingin ito sa kanya at pinagmamasdan ang ginagawa niya. Minasahe niya ang mga paa nito para manatili pa siya sa silid nito. Napansin ni Charlie na nagiging komportable na si Amira sa kanya. Hindi na ito tumututol sa ginagawa niya. Hindi ko gusto ng ganitong buhay, Charlie. Pero kailangan kong panindigan ng pagiging tagapagmana ni Lola. Wala akong interes sa kayamanan ng pamilya namin dahil ang gusto ko lang, mahalin nila ako. Pero mas lalo silang lumayo sa akin. Akala nila sinulsulan ko si Lola para ibigay sa akin ng Palma Holdings at ibang ari-arian niya. Paano ko naman susulsulan si Lola kung noong nabubuhay pa siya? Walang kwenta ang tingin niya sa gaya kong middle child. Dumating pa sa punto na sinaktan na ako ng sarili kong pamilya. Ibibigay ko naman sa kanila ang kayamanan, pero hindi ko pa nakikita ang pagbabago nila. Sinaktan ka ng sarili mong pamilya? Yeah.
Paano? They tried to poison me over family dinner. Napatigil sa pagmamasahe si Charlie at tumingin kay Amira. Ginawa nila yun? Kulat niyang tanong. Yeah, nangina ako after family dinner. Sinugod ako sa ospital at doon ko nalaman na food poisoning ang nangyari sa akin. Naalala ko na gumawa si Mommy noon ng paborito kong vegetable salad at ibinigay sa akin. Akala ko simula na yun para tanggapin nila ako sa pamilya. Pero hindi pala. Mabuti na lang at kokonti ang kinain ko noon kaya hindi ako napahamak. Simula noon, naging maingat na ako. Hindi ako kumakain ng mga pagkain nila kung hindi muna nila babawasan. Sa ganoong paraan ko lang malalaman na hindi poisonous ang nakahain sa mesa nila. Mas mapangadim ang pamilya ko kaysa sa mga kalaban ko sa negosyo. Harap-harapan nila akong tinatraidor. They became evil because of money. Komento ni Charlie bago muling minasahay ang paa ni Amira. Yeah, they think that money is power. Siguro kung pumunta sila sa burol ni Lola, baka napunta sa kanila ang kayamanan. Ako kasi, pumunta lang doon dahil hiniling ko kay Lola na kunin na rin niya ako. Wala namang halaga ang buhay ko. Pero hindi ko alam na yun pala nakasaad sa last will and testament niya. Ang sabi ng attorney ni Lola, magiging tagapagmana ang sino man sa pamilya nito ang pupunta sa buron. Unfortunately, ako lang ang pumunta. Ano bang dahilan kung bakit hindi pumunta ang pamilya mo sa burol ng lola mo? Abala sila para paghatian ng kayamanan ni Lola. Sa dami ng ari-arian ni Lola, gumawa pa sila ng listahan. Dahil inaasahan nila na si Daddy ang magiging tagapagmana. Nag-iisang anak ni Lola si Daddy, kaya iniisip nilang automatic na mapupunta ang yaman sa kanila. Pero walang napunta sa kanila kundi ang lumang mansyon ni Lola. Sa akin napunta ang modern mansion na to, kaya mas lalo silang nagalit sa akin. Marahil alam ni Lola na walang mag-aaksaya ng oras sa kapamilya niya para dalawin siya, kahit sa buro niya. Kaya ginawa niyang ganong klase ng last will. Bakit hindi ka umalis, Amira? Pwede mo yung gawin kung ayaw mo sa tungkulin na binigay sa'yo ng lola mo. Muli niyang tanong para manatiling bukas ang usapan nila. Kung hindi ko gagawin yon, mapupunta sa charity ang kayamanan ni Lola at walang maiiwan sa pamilya Palma. Kahit gano'n ang mga magulang at kapatid ko, mahal ko sila. Umaasa pa rin ako na magbabago sila. Pero habang tumatagal, mas lalo silang lumalala. Yun ang dahilan, kaya ako pa rin ang humahawak ng Palma Holdings hanggang ngayon. Mabuti na lang at pinag-aralan ko ang paghawak sa negosyo, kaya maayos kong napapatakbo ang kumpanya kahit maraming panganib sa paligid ko. Patuloy na nagkwento si Amira. Naging panatag na ito at lahat yata ng tungkol sa buhay nito ay sinabi na sa kanya. Ngayon lang niya nalaman na madaldal pala ang isang Amira Palma. Siguro ay ganoon talaga ang asawa niya kapag komportable na sa taong kasama nito. Pero siya na rin ang sumuko sa pakikinig. Inaanto ka na ba, Charlie? Napatuwid ng upo si Charlie nang bahagya siyang napapikit. Nabitiwan na pala niya ang paa ni Amira at nakasandal na siya sa gilid ng kama nito. Hindi pa. Sige, magkwento ka pa. Nakikinig lang ako. Sagot niya. Pero hindi niya napigilan ang paghikab. Mabilis niyang tinakpan ang bibig at tumingin kay Amira. Namangha naman siya nang makita itong tumatawa. It's fine, Charlie. Magpahinga ka na. Malalim na ang gabi at matutulog na rin ako. Marahang kinusot ni Charlie ang mga mata. Akala niya ay dinadaya siya ng paningin dahil nakangiti si Amira. Pero totoo ang nakikita niya. Nakangiti ito sa kanya. Para kang kumikinang kapag nakangiti, Amira. Palagi ka nalang umiti dahil masaya ang puso ko kapag nakikita kang ganyan. Puri niya sa asawa habang nakatitig dito. Tumawa ulit si Amira. Kakaiba talaga ang lumalabas sa bibig mo kapag inaantok ka, Charlie. Ganyan ka rin nung nalasing ka at natulog sa salas. Kung ano-ano ang sinabi mo sa akin at magkatabi pa tayong... Napahinto sa pagsasalita si Amira nang mapagtanto nito ang sinasabi. Ngumiti naman si Charlie. Totoo ang nangyari ng gabing yun? Magkatabi tayong natulog? Yeah. Nasanay ako na maagang nagigising kaya nauna akong gumising kaysa sayo. Though it was the peaceful sleep I ever had in my whole life. Akala ni Charlie ay itatanggi yun ni Amira, pero nakikita niyang masaya rin ito sa nangyari. Kitang-kita ang kasiyahan sa mga mata nito. Gusto mo bang matulog ulit na mahimbing, Amira? Pilyo niyang tanong. Of course,
Mas ginaganahan ako magtrabaho kapag maayos ang tulog ko. Kung ganun, dito na ako matutulog sa tabi mo. Nakangising sumampas sa kama ni Amira si Charlie. Hihiga na sana siya nang muling magsalita ang misis niya. Hindi ka magpapalit ng damit? Sorry, nakalimutan ko. Magpapalit lang ako, mahal kong asawa. Babalik ako. Sabi niya at nagmamadaling nagtungo sa inaukupan niyang silid. Mabilis siyang nag-shower at nagpalit ng pantulog na damit bago muling bumalik sa silid ni Amira. Wala ang babae pagpasok niya, pero naririnig naman niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Humiga na lang siya sa kama at hinintay matapos sa shower ang asawa niya. Hindi naman nagtagal ang paghihintay niya at lumabas na rin ito ng banyo. Are you really serious about sleeping here? Nagtataka nitong tanong nang makita siya. Malawak nang umiti si Charlie habang humahagod ang tingin niya sa nakatapis na katawan ni Amira. Natulala siya sa ganda at kaseksihan ng asawa. Pakiramdam niya ay araw ng honeymoon nila kahit wala naman siyang planong galawin to. Ngayon pa lang niya nakukuha ang loob nito at ayaw niyang mawala agad ang tiwala nito sa kanya. Siyempre naman, malamig sa kwarto ko kapag walang katabi. Hindi ako makatulog ng maayos dun. Dito na lang ako para makatulog din ako ng mahimbing tulad mo. Ang dami mong kalokohan, Charlie. Nakangiting sabi ni Amira bago ito pumasok sa walk-in closet. Matyaga naman siyang naghintay hanggang lumabas si Amira suot ang night dress nito. Nakita na niya itong nakasuot ng night dress noong lasing siya, pero mas maganda ito ngayon dahil malinaw ang diwa niya. Walang duda, malalim na talaga ang pagmamahal niya sa asawa. Matulog na tayo, Charlie. Napalunok siya nang sumampas sa kama si Amira. Normal naman ang kilos nito, pero sa paningin niya ay parang nang-aakit ito. May problema ba? Muling tanong ni Amira nang manatili siyang tahimik. Hindi yata pabor sa akin na matulog tayo ng magkatabi, Amira. Sa ganda mong yan, baka hindi ako makapagpigil. Alam mo na, wala pa tayong honeymoon simula nang ikasal tayo. At baka magawa ko yun ngayon. Ayoko naman na lumayo agad ng loob mo sa akin. Kabibigay mo pa lang ng tiwala sa akin kanina tapos, it's fine. You can do whatever you want and I won't stop you. Besides, we're married. Putol ni Amira sa sasabihin niya. Hindi ba yun against sa rules ng kasunduan niyo ni Lolo? No, walang rules sa kasunduan. Just stay faithful and we're good. Sagot ni Amira bago ito humiga sa tabi niya at pumailalim sa kumot. Napanatag naman si Charlie. Magandang senyalis yun para makakilos siya nang hindi ito magagalit. Tumabi siya sa asawa at niyakap ito mula sa likuran. Hating gabi na at pareho tayong pagod. Saka na lang natin gawin ang bagay na yun. Baka mabigla ka. Good night, my dear wife. Saad niya bago ito halikan sa tuktok ng ulo. Good night, Charlie. Nang gabing yun ay walang nangyari sa pagitan ng mag-asawa kundi natulog lang sila ng mahimbing habang magkayakap. Kinabukasan, unang nagising si Amira kaysa kay Charlie. Pumaskil ang ngiti sa labi ni Amira nang masilayan ang gwapong mukha ng lalaki habang natutulog. Maswerte siya na ito ang naging asawa niya. Sa kabila ng pahintulot niyang gawin ito ang gusto, mas pinili pa rin itong gawin ang manatili sa tabi niya kahit nakakatanggap na ito ng insulto mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Charlie, binibigyan niya ng leksyon ang mga taong nang iinsulto rito. Isa yun sa dahilan kaya nadadagdagan ang may galit sa kanya. Hindi ko hahayaan na insultuhin ng kahit sinong nag-iisang tao na nagpakita ng pagmamahal sa akin. Bulong niya para hindi magising si Charlie. Marahan niyang hinaplos ang mukha ng asawa. Binaybay ng hugis kandila niyang daliri ang bawat parte ng mukha nito. Mula sa kilay, paibaba sa matangos nitong ilong hanggang sa namumula nitong labi. You're handsome. Puri niya sa kagwapuhan nito. I know. Nagulat si Amira na gising pala si Charlie. Marahan nitong binuksan ang mga mata at ngumiti sa kanya. Good morning, my dear wife. Hinila pa siya nito palapit at mas lalong niyakap. How's your sleep? Tanong nito. It's great. Kumilos si Charlie at mas dinikit ang katawan sa kanya. Komportable naman siyang yakap nito. Pero nagtaka siya nang maramdaman ang matigas na bagay sa hita niya. What's that, Charlie? Tanong niya kasabay ng pagkapa kung ano ang tumatama sa hita niya. Oh shit! You pressed the button, my dear wife.
Nag-alala si Amira nang mahimigan ang nahihirapang boses ni Charlie. Humigpit din ang yakap nito sa kanya at mas pinaglapit ang mga katawan nila. Ayos ka lang ba? Anong boto na sinasabi mo? It's a guy thing every morning, honey. What thing? Naguguluhan pa rin niyang tanong. Inangat naman siya ni Charlie at pinaibabawan siya nito. Mas lalo niyang nararamdaman ang bagay na yun sa puso niya. Sisilipin niya sana, pero hinawakan ni Charlie ang pisngi niya. Nakita niyang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Wife, I need to ease my pain. What? What should I do? Nag-aalala niyang tanong. Kumilos siya sa ibabaw ni Charlie. Dumaing ito pero hindi yun tunog na sasaktan. You're innocent, my wife. Pinagpalit ni Charlie ang pwesto nilang dalawa. Napailaliman siya nito. My body wants to meet your cat. Muli nitong sabi. Nasa cat house sa mga pusa ko, Charlie. Tumawa naman si Charlie. Unti-unti nitong inilapit ang mukha sa kanya. Binigyan nito ng maliliit na halik ang pisngi niya. Not your pet, honey. What I mean to a cat is your innocence down there. Napasinghap si Amira nang mapagtanto kung ano ang tinutukoy ni Charlie. Nag-init ang pakiramdam niya nang sakupon nito ang mga labi niya. Nakaramdam siya ng excitement sa ginagawa ng asawa. Hindi niya ito pinigilan. Bagkus ay kusa pa siyang tumugon sa pagmamahal na ibinibigay nito. Niyakap niya si Charlie at nagpadala sa gusto ng katawan at puso niya. Simula nang ikasal sila, ngayon pa lang nangyari ang honeymoon nilang dalawa at isa yon sa masayang nangyari sa buhay ni Amira sa piling ng asawa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kapansin-pansin ang kinang sa itsura ni Amira. Mas nararamdaman niya ngayon na hindi siya nag-iisa dahil nagkasundo na sila ni Charlie na i-workout ang pagsasama nila. Hindi naman nakaligtas sa paningin ng mayordoma ang kasiyahan sa itsura ni Amira. Napapansin ko ang pagbabago mo, iha. Nakikita kong ngumingiti ka na ngayon. Pansin nito sa kanya nang dalhan siya nito ng merienda sa hardin. Araw ng Sabado at wala siyang pasok sa opisina. Nagsisimula na rin ang shooting ng bagong pelikula ni Charlie kaya wala ito sa mansyon ngayon. Pinapanood naman niyang maglaro sa garden ang mga alaga niyang pusa. Yun ang libangan niya kapag walang trabaho at kapag wala si Charlie sa tabi niya. I'm just happy that great things still happen in life, Manang. Noon, akala ko pinabayaan na ako ng Diyos. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa mga biyayang pinagaloob niya sa akin. He gave me the blessing in the presence of my husband. Masaya ako para sa'yo, iha. Matagal ko na ring napapansin na mahal ka ng asawa mo. Nakikita ko yun sa mga tingin niya sa'yo. Sumang-ayon na lang si Amira sa sinabi ng matanda. Kung hindi pa nalasing si Charlie ay hindi niya maririnig na mahal siya nito. Akala niya dala lamang yun ng kalasingan. Pero naniwala rin siya nang muli itong magtapat sa kanya. Pinaramdam din nito ang pagmamahal na yun sa kanya. Habang nasa garden, nakaramdam ng pagkainip si Amira. Gabi ang shooting ni Charlie at kahapon pa ito umalis. Pero tanghali na ay hindi pa rin ito umuwi. Kinuha niya ang cellphone para tawagan ng asawa. Pero sakto naman at tumunog yon. Pangalan ni Charlie ang rumihistro sa screen kaya mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello Charlie, anong oras ka uuwi? Tanong niya agad dito. Hello Miss Palma, si Mr. Lorenzo to. Where's Charlie? Tanong niya sa manager ng asawa. Narinig ni Amira ang buntong hininga ng kausap bago ito muling nagsalita. Na-aksidente si Charlie habang nasa shooting. Nawala ng prenong minamaneho niyang sasakyan na ginagamit sa scene. Nasa ospital siya ngayon. Sabihin mo sa akin kung saan ang ospital na yan. Nang makuha ang pangalan ng ospital, naghanda agad si Amira para puntahan ng asawa niya. Nagpalit lang siya ng damit at pinasabihan kay Manang na ihanda ng driver ang sasakyan. Ilang sandali pa ay lulan na siya ng sasakyan patungo sa ospital. Maliban sa driver, kasama niya rin doon ang head ng security niya. Nasa hulihan naman ng sasakyan ng iba pa niyang bodyguard. What happened to your man, Mr. Ariola? My order is clear to protect him. Bakit napahamak pa din ang asawa ko? Galit niyang tanong sa head security. Apology, ma'am. Hindi po hinayaan ng direktor na sumama ang mga tauhan ka sa loob ng sasakyan ni Sir Charlie. Didn't you check the car? Bakit nawala ng preno ang sasakyan? Ayon sa mga tauhan ko na kasama ni Sir Charlie,
Walang problema ang sasakyan nang itest nila. Wala rin po silang makuhang sagot kung bakit nawala ng preno ang kotse. Sa ngayon, nag-iimbestiga pa sila sa nangyari. Make it fast, Mr. Ariola. I want the report as soon as possible. Are we clear? Yes, ma'am. Hindi mababakasan ng kahit anong emosyon si Amira pagkarating sa ospital kung saan dinala si Charlie. Ngunit bumakas ang galit sa mga mata niya nang makitang walang malay ang asawa. May benda ito sa noo at kaliwang braso. May sugat din ito sa pisngi. Ang sabi ng doktor, minor injury lang ang natamo ni Charlie mula sa aksidente. Pero bahagyang malaki ang sugat nito sa braso. Huwag ka nang mag-alala, Miss Palma. Maayos naman ang kalagayan ni Charlie. Nakatulog lang siya dahil sa pagod at puyat sa trabaho. Maya-maya ay baka magising na rin siya. Sabi sa kanya ni Mr. Lorenzo. Nanatiling tahimik si Amira hanggang lumabas ng silid ang matandang manager. Hindi pa man niya nalalaman kung ano ang dahilan ng aksidente, ilang beses na niyang dinudurog sa isip ang may kagagawan nun. Sana nga lang ay mali ang iniisip niya na sinadya ang nangyari dahil hindi niya mapapatawad ang sinumang nanakit sa asawa niya. Habang naghihintay na magising si Charlie, nakatanggap ng tawag si Amira mula sa panganay na kapatid. Anong kailangan mo, Ignacio? Walang gana niyang tanong nang sagutin ang tawag ng panganay niyang kapatid. Nabalitaan ko ang nangyari sa asawa mo, Amira. Nakikiramay ako. Nag-init ang dugo ni Amira sa sinabi ni Ignacio. Pinalungkot pa nito ang boses na mas kinaiinisan niya. May kinalaman ka ba sa aksidente ng asawa ko, Ignacio? Seryoso niyang tanong. Dinadamayan na nga kita, pinagbibintangan mo pa ako. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo. Hindi patay ang asawa ko. Tumawa naman si Ignacio. Sayang naman. Pero ang totoo ay nalulungkot talaga ako nang makita sa news ang tungkol sa aksidente ng asawa mo. Nalulungkot ako dahil hindi pa siya nagtuluyan. Gusto ko kasing makita ang yabang mo kapag wala ka ng kasama. Huwag mo akong hahamunin, Ignacio. Sa oras na malaman kung may kinalaman ka sa aksidente ni Charlie, ipapakita ko sa iyo ang yabang na hinahanap mo. Banta niya sa kapatid bago putulin ang tawag. Hindi pa nagtatagal pagkatapos ng pag-uusap nila ni Ignacio, ay narinig niya ang mahinang katok sa pintuan bago yun bumukas. Nakita niyang pumasok si Mr. Ariola na nakaantabay sa labas ng silid ni Charlie. What is it, Mr. Ariola? Ma'am, nalaman po ng mga tauhan ko kung sino-sino ang lumapit sa sasakyan ni Sir Charlie bago nangyaring aksidente. Isa puro na hindi kasama sa crew at walang kinalaman sa ginagawang pelikula. Who's that person? Isang mekaniko po na nagtatrabaho sa Samson Motor Trade. Samson Motor Trade? Yun ang pag-aaring kumpanya ni Rick Samson. May kinalaman ba rito si Rick Samson? Naghihinala niyang tanong. Naalala rin niya na binantaan silang mag-asawa ng lalaking yun. Yes, ma'am. Binayaran ng tauhan ko ang mekaniko para sabihin kung sino nagutos dito. Ayon sa mekaniko, nakatanggap daw siya ng direct order mula sa assistant ni Rick Samson kapalit ng pera. Malaki lang daw ang pangangailangan niya kaya nagawa niya yun. Ano pong ipag-uutos mo, ma'am? Isusuplong ko ba si Rick Samson sa mga polis? No, not yet. May gagawin muna ako sa lalaking yun. Okay po, ma'am. Maghihintay na lang po ako sa susunod mong utos. Makakalabas ka na, Mr. Ariola. Utos niya sa head security. Yes, ma'am. Paglabas ni Mr. Ariola, muling tumingin si Amira kay Charlie. Napansin niyang kumilos ito kaya lumapit siya sa asawa. Charlie, gising ka na ba? Sabi niya at hinawakan ng kamay nito. Bahagyang nagmulat ng mga mata si Charlie. Amira, bakit narito ka? Paano mo nalaman na narito ako? Tinawagan ako ni Mr. Lorenzo. Kamusta ang pakiramdam mo? Maayos na ako, mahal kong asawa. Nasa tabi kasi kita. Naubusan ako ng energy dahil isang araw tayong hindi nakita. Bigyan mo naman ako ng lakas, misis ko. Pakis muna ako. Nanilos ang labi ni Charlie. Mabilis naman niya itong hinalikan. Bitin ang halik, misis ko. Isa pa. Sa bahay na lang ang kiss kapag nakauwi na tayo. Nakangiti niyang sabi. Pero hindi pa rin nababawasan ang pagkainis niya sa nangyaring aksidente at hindi yun nakaligtas kay Charlie. May problema ba? Mukhang bad trip ang misis ko ah. Nagiinit ang ulo ko dahil sa nangyari sa'yo. Aksidente lang to, misis. Maayos naman ako kahit medyo napuruhan ang braso ko.
Tumagilid kasi ang kotse ng ibangga ko sa puno. Hindi yan aksidente, Charlie. Sinadyang alisan ng preno ang kotseng ginamit mo at tuturuan ko ng leksyon ng taong yun. Walang sino man ang maaaring manakit sa taong mahal ko. Seryoso niyang sabi. Nagtaka si Amira nang malawak ng ngumiti si Charlie. Hindi nakakatuwa ang ginawa nila sa'yo, Charlie. Huwag ka nga ngumiti riyan. Hindi naman yun ang dahilan ng pangngiti ko, Mrs. Anong dahilan ng pagngiti mo at parang ang saya-saya mo naman? Ikaw lang yata ang naaksidente na masaya. Narinig ko kasi na mahal mo ko. Sapat na dahilan yun para maging masaya ako kahit sugatan ng katawan ko. Ang mahalaga ay mahal din ako ng asawa ko. You're corny, Charlie. Anyway, maiwan muna kita. Kakausapin ko lang ang doktor kung pwede ka nang umuwi. Kiss muna, Mrs. Malambing na hiling ni Charlie sa kanya. Pinagbigyan naman niya ang asawa. Hinalikan niya si Charlie bago lumabas sa silid nito. Parehong araw ay pinayagan na rin lumabas si Charlie. Pansamantala muna itong titigil sa shooting dahil sa natamong injury sa braso. Kinabukasan ay nagtungo naman si Amira sa Samson Motor Trade para personal na kausapin si Rick Samson. Tila inaasahan na naman ito ang pagdating niya. Miss Palma, inaasahan ko talaga na pupuntahan mo ko. Pero hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang pagpunta mo. Kahapon nang naaksidente ang asawa mo Nagustuhan ba niya ang sorpresa ko? Salubong ni Rick sa kanya pagpasok niya sa opisina nito. Mr. Samson, hindi mo talaga tinatanggi na ikaw ang dahilan kaya nawala ng preno ang sasakyan ni Charlie? Maupo ka muna, Miss Palma. Pag-usapan natin ng mabuti ang tungkol sa bagay na yan. Remember, honesty ang isa sa basic requirement ko. So tell me the truth. Ikaw ba nasa likod ng aksidente ni Charlie Acosta? Wala namang dahilan para itanggi ko. Alam kong alam mo na ang tungkol dun. Kaya ka narito. Para sa ikasasaya mo, ako ang nag-utos na alisin ang preno ng kotseng ginagamit ng asawa mo, Miss Palma. Nakangisi nitong sabi na tila walang pagsisisi sa ginawa. Okay, good confession. Sabi niya bago ipakita ang cellphone niya. Ni-record niya ang sinabi nito. Tumawa naman si Rick habang umiiling. You're the powerful chairwoman of Palma Holdings. Pero yan lang ang paraan mo para idiin ako. Sa tingin mo makakaya kong ihatid ng ebidensyang yan sa kulungan? Of course, dahil ako ang powerful chairman ng Palma Holdings. Magagawa ko ang kahit anong bagay na gustuhin ko. At kasama na ron ang ipakulong ka. Pero hindi ako papayag na asawa ko lang ang may sugat. What do you mean? May plano ka bang ipabugbog ako? Wala. Dahil ako mismo ang gagawa nun. Inihampas ni Amira ang dalang handbag sa mukha ni Rick. Sinadya niyang dalhin ang branded na bag na may bakal sa loob para bangasan ang mukha nito. Hindi niya hinayaan na makaiwas ito sa kanya. She wasn't called a powerful chairman for nothing. Kaya niyang protektahan ng sarili at mas lalong kaya niyang ipagtanggol ang taong mahal niya. Stop! I'm sorry, okay? I'm sorry! Sigaw ni Rick na halatang nasasaktan sa paghambalas niya ng handbag dito. Tumigil si Amira at napangisi nang makita ang dumudugong mukha ni Rick. Mayabang lang pala ito pero takot naman. Hindi ka maililigtas ng sorry mo, Mr. Samson. Makukulong ka pa rin dahil sa ginawa mo kay Charlie. Kung makukulong ako, dapat kasama ang pamilya mo. What do you mean? Nagulat ka? Mapang-asar itong umiti kahit bangas ang muka. Oo, Amira. Pamilya mong bumuo ng plano para mapahamak ang asawa mo at turuan ka ng leksyon. Si Anneli ang nagbigay sa amin ng impormasyon tungkol kay Charlie dahil updated siya sa mga proyekto ng asawa mo. Pero syempre hindi niya alam na sasaktan namin ang idolo niya. Si Ignacio naman ang nakakaalam ng detalye sa shooting dahil girlfriend niya ang direktor ni Charlie. Pagkatapos, ang mga magulang mo naman ang nagsabi ng plano para magmukhang aksidente ang mangyayari sa asawa mo. Ako lang ang naging kasangkapan para mangyari ang plano nila. Kung makukulong ako, dapat kasama ko sila. Nagpuyos ang dibdib ni Amira sa narinig, pero nanatili siyang mahinahon sa harapan ni Rick. I'll propose a deal, Mr. Samson. Mananatiling sekreto ang tungkol sa nalalaman mo at babayaran ko naman ang utang ng kumpanya mo. Yun naman ang dahilan kaya gusto mong pumasok sa Palma Holdings, di ba? Okay, deal. Mabilis nitong sang-ayon. Alright, consider it done.
Matapos makipagkasundo kay Rick, galit na lumabas si Amira sa opisina nito. Sinalubong naman siya ni Mr. Ariola na naghihintay sa kanya sa pintuan ng opisina. Tumawag ka ng mga pulis at ipadampot mo si Mr. Samson. Iparanas mo sa kanya ang paghimas ng rehas na bakal. Siguraduhin mong hindi siya magsasalita tungkol sa pamilya ko. Ipag-utos mo rin na burahin ang kuha ng CCTV ngayon sa opisina niya at magpadala ka ng mga tao sa mansyon ng mga magulang ko. Pupunta tayo ron ngayon din. Masusunod, ma'am. Hindi nagsayang ng oras si Amira at nagtungo agad sa mansyon ng mga magulang niya. Naroon na ang mga tauhan ni Mr. Ariola pagdating nila. Diretso naman siyang pumasok sa loob ng bahay at nakita niyang nagtipon-tipon ng kanyang pamilya sa salas. Anong ibig sabihin nito, Amira? Bakit nagpadala ka rito ng mga tauhan mo? Galit na tanong ng daddy niya. Kayo bang nag-utos para mapahamak si Charlie? Seryoso niyang tanong sa ama. Amira, ganyan ba kasama ang tingin mo sa amin? Hindi yun magagawa ni daddy kay Charlie. Singit ni Anneli sa usapan. Sagutin mo ako, Dad. Kayo ba ang dahilan kaya na-aksidente ang asawa ko? Ulit niyang tanong at hindi pinagtuunan ng pansin si Anneli. Ano ngayon? Ipakukulong mo kami? Sige, tumawag ka ng mga pulis at ipadampot mo ang sarili mong pamilya. Tignan natin kung anong mayayari sa reputasyong iniingatan mo. Hamon ng kanyang ama. Hindi napigilan ni Amira ang kanyang emosyon. Tumulo ang luha niya sa sakit na pakikitungo ng mga ito sa kanya. Manhid na dapat siya, pero nasasaktan pa rin siya. Hindi niya matanggap na ganito ang kinabibilangan niyang pamilya. Pinahid niya ang luha sa pisngi at matapang na hinarap ang sariling pamilya. Hindi niyo pa rin ba naiintindihan ng mga ginagawa ko? Para sa inyo kaya tinitiis ko ang lahat. Hindi ko gusto ang kayamanang to. Ayoko maging chairwoman ng Palma Holdings. Pero ginawa ko para sa inyo. Marahil hindi niyo alam ang isa pang kondisyon sa last will and testament ni Lola. Kung hindi ko tatanggapin ang kayamanan niya, mapupunta lahat yun sa charity. Walang matitira sa pamilya Palma kahit isang sentimo. Paano kayo mabubuhay kapag nangyari yun? Umaasa lang kayo sa pera ni Lola. Sustento ang bumubuhay sa inyo na hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Hindi nga kayo nagtatrabaho eh. Hindi ba kayo nagtataka kung saan nanggagaling ang mga allowance nyo kahit patay na si Lola? Sa akin nanggagaling ang kinakain nyo at pinapasarap sa buhay. Pero anong napapala ko mula sa inyo? Insulto at pangmamaliit. Natigilan ng pamilya niya. Walang makapagsalita kaya nagpatuloy siya sa sinasabi. Kung sarili ko lang ang iisipin ko, hahayaan ko na lang mapunta sa charity ang yaman ni Lola. Pero kayong iniisip ko. Umaasa ako na magbabago pa kayo para maibigay ko ang Palma Holding sa inyo. Pero hindi nangyari. Mas talo kayong naging sakim sa pera. Pinagtangkaan niyo pa ang buhay ko, pero pinalampas ko yun. Ang hindi ko mapapalagpas ay ang saktan niyong nag-iisang tao na nagmamahal sa akin. I'm sorry kung gagawin ko to sa inyo, pero sinagad niyo ako. Ipapadala ko kayo sa Palma Island. Hindi kayo makakaalis doon hanggat hindi kayo nagbabago. Matigas niyang sabi na kahit sino sa pamilya niya ay walang magagawa sa desisyon niya. Ano? Hindi mo pwedeng gawin yun, Amira. Nasa dulo ng Pilipinas ang islang yun. Hindi ko kayang mabuhay ron. Ni walang kuryente ron, walang signal, malayo sa bayan. Anong gagawin namin dun? Mangingisda? That place is isolated. Nahihibang ka na ba? Pagtutol ng panganay niyang kapatid. Where do you want to stay, Ignacio? Sa selda? O sa isla? Sabihin mo lang sa akin dahil ibibigay ko ang gusto mo. Hindi to pagyayabang tulad ng sinasabi mo. Kumikilos ako ayon sa mga salitang binibitiwan ko. Pasalamat kayo at hindi ko kayo isinama kay Rick sa kulungan. Now, mamili kayo. Titira kayo sa isla o titira kayong lahat sa kulungan? Nang hindi sumagot ang kapatid, tinawagan ni Amira si Mr. Ariola at inutusan na papasukin ang mga tauhan nito sa loob ng mansyon. Prepare the chopper and send my family to the Palma Island. Now. Maotoridad niyang utos. Pinalibutan ng mga tauhan ni Mr. Ariola ang pamilya niya. Umiyak si Anneli at sinisi ang mga magulang nila. Paulit-ulit naman siyang minumura ni Ignacio, habang tahimik lang ang mommy at daddy niya. Sana maisip ng mga ito ang ginawa niyang sakripisyo para sa kanilang pamilya. Sigurado siyang makakapag-isip ng mabuti ang mga ito sa isla nila. Doon tinatapon ng lola niya kapag pasaway ang isa sa kanila sa pamilya. Sa kagaya ng pamilya niya na sanay sa karangyaan at luho,
Mahihirapan ng mga itong mag-adjust doon. Matuto ang mga itong mangisda at tumiskarte para hindi magutom. Malaki ang bahay ng lola niya roon pero walang kuryente. Paglabas ng mga ito, siya namang pasok ni Charlie sa mansyon. Kitang-kita ni Amira ang pag-aalala sa mukha ng asawa habang nililibot ang tingin sa loob ng bahay. Nakahinga lang ito ng maluwag nang makita siya. Nagmamadali itong lumapit sa kanya. Amira, pinag-alala mo ko. Bakit pumunta ka rito nang hindi ako kasama? Kung hindi ko pa tinawagan ng driver mo, hindi ko malalaman na narito ka. Parang aatakihin ako sa puso dahil sa sobrang Natigilan sa pagsasalita si Charlie nang halikan niya ito sa labi. I'm exhausted, mister. I need energy. Sabi niya nang maghiwalay ang mga labi nila. Niyakap naman siya ni Charlie. Malakas na ulit siya dahil sa presensya ng asawa niya. Malaki talaga na itutulong nito kapag nanghihina siya. Umuwi na tayo, misis. Maraming nangyari ngayong araw at kailangan mo rin ng break sa mga problema. Umalakbay ang isang braso ni Charlie kay Amira at marahan siya nitong inalalayan palabas ng mansyon. Kakayanin ko lahat ng problema, basta nasa tabi kita. Mahal na mahal kita, mister. Sabi niya bago yumakap sa baywang ng asawa. Hinalikan naman siya nito sa noo habang naglalakad sila. Alam ko, misis. Salamat sa pagmamahal at sa mga ginagawa mo para sa akin. Pero wag mo na tong uulitin. Pinag-alala mo ako. Nakalimutan kong injured pala ako sa labis na pag-aalala sa'yo. Promise, hindi na mauulit. Ayoko mapahamak ka sa pagmamadali mo. Tingnan mo, hindi maayos ang arm support mo. Tukoy ni Amira sa kabilang braso ni Charlie. Kasalanan mo to, misis. Kailangan mong bumawi pag uwi natin. Makahulugan nitong sabi. Okay, sure. Nakangiti niyang sagot. Wala namang problema kay Amira kung anong klase ng pagbawi ang hihilingin sa kanya ng asawa. Handa siyang ibigay kay Charlie ang anumang naisin nito dahil alam niyang hindi ito hihiling nang hindi niya kayang gawin. Lalo pa ngayon na nananatili sa kanyang kumpanya. Sana lang ay maging mabait na ang pamilya niya para mabitiwan na niya ang Palma Holdings at maging may bahay na lang ni Charlie. Alam niyang matatagalan yon pero hindi niya susukuan ang pamilya. Naniniwala siya na magbabago pa rin ang mga ito pagdating ng tamang panahon. Wife, may gusto lang akong marinig mula sa'yo. Wika ni Charlie nang nasa bahay na sila. Katatapos lamang nilang pagbigyan ng mga sarili. Ano yon? Tell me. Yumakap si Amira sa mister. I want to hear 3 words from you. Special words. I love you? Yeah, that's exactly it. I already said it. Napatitig si Charlie sa asawa na may ngiting nakakaloko. Ulitin mo, wife. Di ko narinig. Fine. I said, I love you. Seryoso niyang ulit. Wow, ang sarap naman marinig. Can you say it again, wife? I love you, Charlie. And I love you so much, wife. Thank you for loving me back. Nagyakap sila at muling nagsalaw sa matamis na sandaling yon. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong napamahal sa isa't isa sina Amira at Charlie. Mas naging matibay ang kanilang pagsasama kahit nagsimula sila sa isang kontrata. Ilang buwan pa ang nakalipas ay nalaman nilang nagdadalang taon na si Amira na labis na nagpasaya sa mag-asawa. Ngayon, magiging kumpleto na ang kanilang pamilya. Sinisiguro ni Amira na hindi niya ipaparana sa magiging anak nila ni Charlie ang mga naranasan niya sa sariling pamilya. Hindi niya ipapamana dito ang tradisyong kinalimutan niya. Ibibigay niya rito ang walang katumbas na pagmamahal bilang isang magulang. Katuwang ang kanyang mister na kahit nagtatrabaho na sa kumpanya ay tuloy pa rin sa pag-aartista. Hindi naman naging hadlang sa pagsikat nito ang pagkakaroon ng pamilya. At isa sila sa mga hinahangaan na mag-asawa sa mundo ng showbiz at business. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.